Melka? Napalingon siya sa pinagmulan ng tinig. Isang lalaki ang nakatayo ilang hakbang mula sa kinauupuan niya sa loob ng restaurant. Napakunot ang noon ni Melka habang pinagmamasdan ito ng maigi. Gary? Gary Mendoza? Oh God, Melka, ikaw nga. Nagulat siya nang bigla na lamang siya nitong yakapin. Kaklase niya noong first year college si Gary sa ilang business subjects sa isang sikat na university sa Maynila. Bachelor of Science, major in Banking and Finance ang kurso niya, habang si Gary naman ay Business Management. Isa ito sa maituturing niyang kaibigan noon, kahit na may bad reputation nito sa eskwelahan nila. Nakulong kasi ito dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at narehab din. Pero kahit na ganoon, dama naman ni Melka na sinsero ang lalaki sa pakikipagkaibigan sa kanya. Kamusta ka na? Mukhang bigatin ka na ngayon ah. Isa pa, mukhang mas lalo ka yatang gumanda ngayon. Biro nito nang pakawalan siya. Sus, ikaw talaga Gary. Kahit kailan bolero ka pa rin. Ayos lang naman ako. Ikaw, kamusta ka na rin? Mukhang bigatin ka na rin ah. Pero magtataka pa ba ako mayaman ka naman talaga? Hindi naman gasino. Galing pa rin sa sariling pagsisikap ang meron ako ngayon. Ay sus, pahambol ka pa. Teka, kumain ka na ba? Maupo ka, kain tayo. Sagot ko. Sigurado ka ba, Melka? Manilibre ka? Oo naman, makaganti man lang ako sa kabutihan mo sa akin noon. Mabait naman talaga si Gary. Nagkaroon lamang ito ng personal problem kaya tumikim ng bawal na gamot. Ngunit pagkatapos marehab ay tuluyan na itong nagbago. Noong college sila, kapag nahihirapan siya sa ilang subjects nila, tinuturuan siya nito. Yun nga lang, hindi yun nagtatagal dahil kay Carlos, ang nag-iisang lalaki na minahal niya. Naipilig niya ang ulo. Tapos na yun, Melka. Naka-move on ka na. Anya sa isip. Ano? Upo ka na. Untan niya sa lalaki sabay tawag sa waiter. Seryoso ka talaga ha? Ani Gary. Oo nga, ayaw mo ba ng libre? Hindi sa ganun, Melka. Kaya lang. Boss, ano po yun? Putol ng waiter dito. Diretsong nakatingin ang waiter kay Gary na para bang kilalang kilala ito roon. Mark, just give us our best sellers here. Sabi ni Gary. Napaawang ang mga labi ni Melka. Sa'yo ang restaurant na to? Tanong niya sa lalaki. Napatingin naman sa kanya ang dalawa. Ngumiti si Gary. Yes, yun ay kung hindi ka magagalit. Ha? Bakit naman ako magagalit? Joke lang. Sagot nito sabay baling sa waiter. Yun lang, saka pineapple juice. Okay, boss. Pag-alis ng waiter ay agad na inusisa ni Melka ang lalaki. Grabe, bigatin ka na nga. Hindi talaga. Hindi talaga? Tingnan mo nga ang restaurant mong to. Hindi naman rush hour at lalong hindi weekends pero puno pa rin. Teka, ilan ang branch nito? 5 na yata. Wow, ang dami na pala. Ang galing ha? Salamat. Ikaw, kumusta na kayo ni Carlos? Mula nung lumipat ka ng school, wala na akong naging balita sa'yo. Natigilan si Melka. Iniiwasan nga niyang mabanggit ang pangalang yon pero hindi talaga maiiwasan dahil isa si Gary sa naging saksi sa pag-iibigan nila na nagsimula noong maging personal maid siya ni Carlos. Matanda na noon si Carlos, edad 25 na ito nang makatapos ng kolehiyo dahil patigil-tigil ito. Wala naman nga kasing problema dahil ubod ng yaman ng lalaki kaya tamad itong pumasok. Subalit hindi ito sinukuan ng lola nitong si Doña Socorro Monreal. Kaya nang kuhanin siya nitong katulong ng lalaki, kapalit ng pag-aaral sa prestihiyosong paaralan ni na Carlos, hindi na tumanggi si Melka. Kailangan din kasi niya noon ng trabaho dahil sa kanya lang umaasa ang pamilya niya sa Batangas. Parehong magsasaka ng tubo ang kanyang mga magulang at literal na hikahos sila noon dahil 6 silang magkakapatid at siya ang pangatlo. Kaya napilitan siyang mamasukan sa Maynila noong niyakag siya ng kakilala. Melka, okay ka lang? Untag sa kanya ni Gary. Oo, okay lang ako. Ano nga ulit ang tinatanong mo? Sabi ko, kumusta na kayo ni Carlos? Doon ka ba sa kumpanya nila nagtatrabaho? Naku, hindi. Sa Asia Pacific Bank ako nagtatrabaho bilang manager. Sa branch nila dito sa Makati ako na-assign. Ikaw, saan ang branches ng restaurant mo? Kapag kailangan mo ng tulong, baka pwedeng sa bangko ka namin lumapit. Wow, ang galing naman. Sige ba? Pero, kumusta na nga kayo ni Carlos? Ang kulit naman ng isang to.
Hindi ba obvious na iniiwasan ko ang topic na yan? Sabi ni Melka sa isip sabay ngiti. Actually, matagal na kaming hiwalay. Ha? Kailan pa? Isang buwan pagkatapos niyang makatapos ng pag-aaral at pumunta sa Amerika para mag-masteral. Ano? Ganun kabilis? Bakit? Nahirapan ba siya sa LDR? May nakita ba siyang iba? Hindi yun, Gary. Kasi kung yun ang dahilan, matatanggap ko pa kahit na masakit. Ano? Napabuntong hininga si Melka. Dahil sa kanyang lolo't lola. Sandali itong natigilan, pagkuway umiling. Hindi na ako magtatanong pa. Nakatitiyak na kasi ako kung ano ang sinabi nila sa'yo. Pero hindi ka naman ganun, Melka. Hindi ka oportunista. Pagkak siyang natawa. Pero hindi ko ang grandparents niya, Gary. Dahil yun ang tingin nila sa akin. Anong sabi ni Carlos? Yun na nga ang masakit eh. Siya pa tong may ganang magalit sa akin. Nang tawagan ko siya, dama ko ang panlalamig niya. Kaya sa halip na makapagsumbong pa ako, inunahan niya ako. Para bang alam na niya sasabihin ko. Siya mismo nakipaghiwalay sa akin dahil hindi naman daw talaga niya ako mahal. Nadala lang daw siya dahil sa lahat daw ng naging personal maid niya, ako lang ang matapang na sagot-sagutin siya at pangaralan. Para bang na-challenge siya sa akin, ganun. What? Gago pala siya eh. Hindi niya alam ang pinakawalan niya. Hindi nga, dahil pati ang anak niya, hindi na rin niya makikita pa kahit na kailan. Sagot niya sa isip. Ang totoo, bago umalis noon si Carlos ay may nangyari sa kanila. Wala naman kasi silang kasama noon sa mansyon dahil pinayagan si Carlos ng lolo at lola nito na manirahang mag-isa sa bahay na ipinatayo ng ama nito. At dahil nadala si Melka sa mabulaklak na bibig ni Carlos, isinuko niya ang sarili rito. Yun pala, sasaktan din pala siya nito. I thought, ipagtatanggol ako noon ni Carlos kapag nalaman niyang hinilait-lait ako ni Doña Socorro at ni Don Epifanio at sinabihang gold digger. Yun pala, hindi ko na magagawang magpaliwanag dahil sarado na ang isip niya. Dahil hindi naman niya ako totoong mahal. Mabuti na lang, bago ako umalis ay binigyan ako ng back pay ni Doña Socorro. Hindi ko yun tinanggihan dahil hindi naman makatao na basta na lang niya akong tinanggal sa trabaho. Nagamit ko yung panimula sa isang maliit na negosyo. At ang negosyong yun ang bumuhay sa amin. Pati na ang naging daan para makapagtapos ako ng pag-aaral. Dagdag pa ni Melka. Napabuntong hininga si Gary. Hindi ko talaga maisip na magagawa to ni Carlos sa'yo. Nakikita ko noon kung paano kanya titigan. I could tell that he's madly and deeply in love with you. Acting lang siguro yun. Magaling siyang artista dahil kahit ako naloko niya. Hindi naman ito sumagot kaya dumaan sa pagitan nila ang mahabang katahimikan. Naputol lang yon nang dumating ang waiter dala ang mga pagkain nila. I'm proud of you, Melka. Sabi ni Gary pagkaalis ng waiter. Hindi lahat ng kagaya mo ay magagawa ang mga ginawa mo. Naisip ko rin, ano kayang sasabihin ng lolo't lola ni Carlos kapag nalaman nilang maayos na ang buhay mo ngayon? Sus, baka pagtawanan lang nila ako. Dahil ang mga kagaya nilang mata pobre, palagi kang hahanapan ng butas para lang maipangalandakan kung gaano sila kayaman. Baka nga sabihin pa nilang utang na loob ko na abot ko ngayon sa kanila. Ang kakapal din ah. Hindi ba ganun naman talaga ang karamihan sa mga kagaya niyang mayayaman? Pero iba ako sa kanila, Melka. I know, Gary. Nakangiting tugon niya. Anyway, ano pala tong negosyong pinasok mo? Stable ba? Poultry business, may broiler at RTL or ready to lay eggs. Kung sa bagay. Sa probinsya nga pala ninyo maraming mag-iitlog. Hanggang ngayon ba meron pa rin? Oo naman, bakit? Baka gusto mong maging supplier namin dito sa restaurant. Wala pa kaming regular supplier ng eggs and chicken. Total, malapit lang naman ng Batangas sa Manila. Kayang-kaya nyo siguro mag-supply dito. Napakurap-kurap si Melka. Talaga, Gary? Oo naman. What are friends for, di ba? Naku, Gary, salamat. Maraming salamat. Kaya lang baka naman hindi ko ma-accommodate ang buong restaurant mo. Kung hindi kaya lahat, kahit itong branch na ito lang. Ano, deal? Oo naman. Hindi ko talaga tatanggihan ang offer mo. Alright. Papagawa ko ng kontrata sa abogado ko. Then, papadala ko na lang sa bangko. Okay ba yon? Yes, that's fine with me. Great. It's a deal then. Inilahad ni Gary ang kamay nito. Madali naman yung tinanggap ni Melka. Salamat, Gary. Malaking tulong to sa pamilya namin. Sus, wala yon. Saka... Natigil ito sa pagsasalita at napatingin sa likuran ni Melka. Gary,
Untag niya rito. Hindi ito sumagot kaya sinundan niya ang tinitingnan nito. Kahit siya'y nagulat sa couple na ilang hakbang lamang ang kinatatayuan mula sa kanila. Carlos? Wala sa loob ng usal ni Melka. Halos hindi rin yun lumabas sa bibig niya. Kita niya ang gulat sa mukha ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Ngunit mabilis din yung nawala. Napalitan yon ng panlalamig at disgusto, lalo na nang lingunin nito si Gary. Marahan ang mga hakbang na lumapit sa kanila si Carlos, habang unti-unting tinatambol ang kanyang dibdib. Hindi akalain ni Melka na pagkalipas ng 9 na taon, muli silang magkikita ng dating amo at dating kasintahan. Naka-abresyete rito ang isang matangkad na babae, na sa unang tingin pa lang ay alam na niyang foreigner. Bagay na bagay ang dalawa dahil parang manika ang babae, habang si Carlos naman ay tila mas gumwapo sa paglipas ng panahon. Mas nag-mature ang itsura nito, at mas lalong bumagay dito ang pagiging pangahan. Ang buhok nitong tuwid na tuwid ay hanggang tenga, habang ang maninipis na mga labi nitong natural na mapupula ay mariing magkadikit. Of all the places here in Metro Manila, dito pa talaga tayo magkikita. Hello, Melka. Glad to see me. Anito na singamig yata ng North Pole ang tinig at bumabaon sa dibdib. Hindi tuloy siya makahinga ng maayos. What? Nagulat ka ba? Well, ako rin naman. May halong panunuyang wika pa ni Carlos sabay lingon kay Gary na mukhang hindi nito nakilala. Be careful who to trust, man. Baka kasi mamaya, malaman mo na lang na iniwan ka na niya dahil sa makapal na sobrang ibinigay ng mga magulang mo. Sabi nito sabay baling kay Melka sa nanlilisik na mga mata. Hindi siya nakasagot kaya dumaan ang saglit na katahimikan sa pagitan nila. Kahit ang babaeng katabi ni Carlos ay nakatitig lamang sa kanila at mukhang nagulat din sa outburst nito. Baka ikaw ang dapat na mag-ingat sa mga tao sa paligid mo, Mr. Monreal. Sa wakas ay wika ni Gary at pagak na natawa. Marahas na napabaling dito si Carlos. Pinagmasdan pa nitong maigi si Gary, pagkaway tumango-tango. Now I know why you look so familiar. You're Gary, right? Yes, ako lang naman ang pinagsisilosan mo noon, kahit hindi mo aminin. Napasinghap si Melka, ganoon din ang babaeng katabi ni Carlos. Hindi niya akalaing uungkatin pa ni Gary ang nakaraan. Pero totoo naman ang sinasabi nito, na kaya nagawang aminin noon ni Carlos ang nararamdaman sa kanya ay dahil kay Gary. Masyado kasi silang malapit sa isa't isa at sa tuwing makikita ni Carlos na magkasama sila, gumagawa agad ito ng eksena. May ilang beses pang nagpanggap silang magkasintahan hindi lang para itaboy ang mga babaeng humahabol kay Carlos, kundi para na rin maitaboy si Gary. Inamin mismo yun ni Carlos kay Melka nang magtapat ang binata ng nararamdaman nito para sa kanya. Kaya mula nang maging sila, hindi na siya masyadong nagdidikit kay Gary. Nagngalit ang mga bagang ni Carlos. I never got jealous of you. Sino ka ba? Ako? Itinuro pa ni Gary ang sarili. Ako lang naman ang lalaking marunong i-appreciate ang mga babaeng kagaya ni Melka. I know her worth, and I know she deserves better than you. Kaya salamat at hiniwalayan mo siya. At least ngayon may panahon na ako para ligawan siya. Deklara pa nito. Namilog ang mga mata ni Melka sa narinig. Hindi kasi niya mahulaan kung ginagawa pa ba yun ni Gary para ipagtanggol siya o may kahulugan na talaga ang mga sinasabi nito. Pero alam naman niyang tinutulungan siya nito. Worth? Deserve? She doesn't deserve anything at all. Most of all, she doesn't deserve your sympathy. Nanunuyang tugon ni Carlos. Bakit? Sino bang may sabing naaawa ako sa kanya? Alam mo, ikaw ang mas nakakaawa rito at hindi si Melka. Kasi bukod sa bulag, isa ka ring malaking gago. What did you say? Halos umusok na ang ilong ni Carlos kaya napatayo na si Melka. Will you guys please stop? Awat niya sa mga ito. You heard me, Mr. Monreal. Hindi gawain ng matinong lalaki na iwanan na lang basta-basta ang isang matinong babae at saktan to ng husto. At higit sa lahat, ang tunay na lalaki, hindi nakikinig sa solsol ng kahit sino. Hindi pa tatalong wika ni Gary. You don't know what I've been through, Mr. Mendoza. Wala kang alam sa naging buhay ko, kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Pareho lang naman tayo, Carlos. No, malayong malayo ako sa'yo. Malayo? Bakit? Alam mo ba mga pinagdaanan ni Melka pagkatapos mo siyang hiwalayan? Have you ever thought about her welfare even once? Naitanong mo ba sa sarili mo kung tama bang ginawa mo? Na tama bang saktan mo siya?
At mas paniwalaan mong iba kaysa sa kanya. Muling natigilan si Carlos. Please, Gary, tama na. Awat ni Melka sa lalaki. No, Melka. Hindi ka dapat nananahimik at nagpapaapi sa mga kagaya niya. Dahil una, hindi naman ikaw ang may kasalanan sa lahat ng to. At anong ibig mo sabihin? Tanong ni Carlos na animoy nang galing sa ilalim ng lupa ang tinig. Why don't you ask Melka? Tumingin sa kanya si Carlos. Mas lalo namang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Tell me, anong ibig niyang sabihin, Melka? Ani Carlos, nabakas sa mukha ang pagkalito. Tumingin muna siya kay Gary. Pagkaway diretsong tiningnan sa mga mata si Carlos. Kung ang tinutukoy mong sobre ang back pay na ibinigay sa akin ni Doña Socorro, kabayaran lang yun sa basta na lang niyang pagtanggal sa akin sa trabaho. Lahat ng tinatanggal at natatapos sa trabaho may kabayaran. Tinanggap ko ang 200,000 pesos na ibinigay niya kapalit ng paglayo ko dahil hindi raw ako nababagay sa'yo, na isa akong oportunista. Bakit? Hindi nga ba? Pagka na natawa si Melka. Kung oportunista ako, sana milyon na lang ang hiningi ko. Hindi ba barya lang naman sa inyo yon? Hindi nakaimik ang lalaki kaya nagpatuloy siya. Kung sa bagay nga, tumanggap pa rin ako ng pera mula sa lola mo. Kaya siguro tama lang na tinawag niyo akong gold digger at mukhang pera. Kahit ginawa niyang rason yun para siraan ako. Well, thank you pa rin dahil nakatapos ako ng pag-aaral, gamit ang pera ng lola mo. Pagkasabi nun ay pahablot na kinuha ni Melka ang kanyang bag. Pagkatapos, walang sabi-sabi niyang tinalikuran ang tatlo. Saka na lang niya babayaran ang kinain nila ni Gary. Tatawagan na lang niya ang restaurant nito para na rin i-follow up ang sinasabi nitong pagkuha ng mga itlog at manok sa poultry nila. Kahit naman sinira ni Carlos ang gabi niya, may maganda pa rin nangyari dahil isang oportunidad na naman ang nagbukas para sa negosyo ng kanilang pamilya. Dumiretso si Melka sa townhouse na awa ng Diyos ay patapos na rin niyang hulugan. Pagdating doon ay agad siyang umakyat sa kwarto ng anak na si Mika. Cindy. Gising niya sa kapatid na kasakasama niya roon. Kapag late siyang nakakauwi, ito ang tumatabi sa 6 na taong gulang niyang anak. May tagapag-alaga naman si Mika dahil pumapasok pa si Cindy. Kaya kapag wala silang dalawa, si Manang Pepay ang nag-iintindi sa kanyang anak. Cindy, lipat ka na sa kwarto mo. Tinapik pa niya ang kapatid sa braso. Ay ate, nariyan ka na pala. Anito na halos hindi na maibukas sa mga mata. Oo, sige na. Lipat ka na sa kwarto mo. Ako na rito. Sige ate. Pagkalabas ni Cindy ay masuyo niyang hinaplos ang pisngi ng anak. Ang ganda talaga ng baby ko. Manang-mana kay mommy. Ngumiti siya nang kumibot-kibot ang mapupulang labi nito bago tumagilid paharap sa kanya. Hinawakan pa nito ang kamay niya na para bang alam nitong siya ang naroon. Napasinghot si Melka. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng mga luha habang nakamasid sa inosenteng mukha ni Mika. Ngayong nakrus muli ang mga landas nila ni Carlos, hindi niya mapigilang mabahala. Kung ganoon pa rin ang ugali nito sa dati, alam niyang hindi matatahimik ang lalaki hanggat hindi nito nalalaman ng totoo. Dahil base sa mga sinabi nito kanina, iba ang nakarating dito na alam niyang sinabi ng lolo't lola nito. Ibang laman ng sobre ang tinutukoy nito. Siguro sinabi ng dalawang matanda na tumanggap siya ng malaking halaga, na kaya niyang ipagpalit sa pera ang pagmamahal niya rito, kaya galit ito sa kanya. Ang dalawang matandang yon, napakasama talaga ng ugali kahit kailan. Napailing-iling si Melka. Tama rin lang na naghiwalay kami, dahil kung ganoon siya kadaling napaniwala ng kanyang lolo't lola, ibig sabihin hindi niya talaga ako mahal. Ibig sabihin mahina siya at walang tiwala sa akin. Yumuko siya at hinalikan si Mika sa noo. Mabuti na lamang at suportado siya ng kanyang pamilya at hindi itinakwil ng malamang buntis siya. Ang mga ito ang naging sandalan nilang mag-ina at ang naging karamay niya sa lahat ng sandali. Dahil ang lalaking nangako ng habang buhay siyang mamahalin, sa isang iglap, iniwan siyang sugatan dahil lang sa maling paratang. Samantala, hindi na nakakain pa sina Carlos at Shana. Pagkaalis ni Melka, susundan sana niya ito, pero madali itong nawala. Kaya inihatid na lang niya si Shana sa kondo nito. Carlos, care to tell me what happened? Tanong ni Shana nang huminto ang sasakyan niya sa tapat ng kondo nito. Huminga siya ng malalim. It's nothing. Sorry, I ruined everything. Saka na lang tayo kumain sa labas.
May lahing Pinoy si Shana dahil Pinay ang ina nito kaya nakakaintindi ito ng Tagalog. It's nothing, Carlos. I could see your outrage back there. She's your ex, right? Yeah. Do you still love her? Hindi siya agad nakasagot. Napatango-tango naman si Shana. I see. Just don't forget our food tasting next week. Anito bago mabilis na bumaba ng kanyang kotse at walang lingong likod na pumasok sa loob ng gusali. Napapikit si Carlos bago sumandal sa kanyang kinauupuan. Sa susunod na buwan ay ikakasal na sila ni Shana. It's a marriage for convenience. Ang lolo Epipanyo niya ang may plano niyon dahil mag-expand na sila ng international market at malaki raw ang maitutulong ng kumpanya ni Shana sa kanila, lalo na sa Dubai at Amerika. Tutol si Carlos sa planong yun ng kanyang lolo. Dahil kayang-kaya naman ng Montreal Empire na pasukin ng international market nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Pero hindi naman niya mahindian ang matanda. Ayaw kasi niyang madismaya ito, lalo't ito na lang ang pamilyang meron siya. Ang kanyang lola Socorro ay may 3 taon ng patay. Nagmulat siya ng mga mata nang maalala ang mga sinabi ni Melka. Kung may isang tao mong nakakaalam sa katotohanan, si Lolo yun. Pero kailangan ko pa bang alamin ang bagay na yun? Kung ikakasal na ako kay Shana. Naguguluhang wika ni Carlos sa sarili. Ngayong nakita silang muli ni Melka, parang mas lalong tumibay ang kagustuhan niyang wag na lang ituloy ang kasal nila ni Shana. Dahil pagkalipas ng 9 na taon, hindi pa rin nagbabago ang damdamin niya. Si Melka pa rin ang mahal niya, ang babaeng mas lalo yatang gumanda sa paglipas ng panahon. Hindi pa rin nagbabago ang mga mata nitong tila laging nangungusap at mga labing mapag-imbita. Kaya kahit gustuhin man niyang magalit dahil pinagpalit siya nito sa pera, hindi magawa ng puso niya. At ngayon narinig niya ang side nito para tuloy gusto niyang magwala. Totoo ba talaga ang mga sinabi noon ni Lola Socorro? O gawa-gawa lang niya lahat ng yun? Ipinagpalit ba talaga ako ni Melka sa 10 milyon? Pero ano yung sinabi ni Melka kanina? Na back pay at 200,000 lamang daw ang perang yun sa sobre. Napailing-iling si Carlos at muling nagmaneho. Alam niyang hindi siya matatahimik kaya dumiretso siya sa mansyon ng kanyang lolo't lola. Naabutan naman niyang gising pa ang kanyang lolo sa kwarto nito. O Carlos, iho, gabi na. Namiss mo ba ako at narito ka? Masiglang wika ng lolo. Good evening, Lo. Naglakad siya patungo rito. Hindi rin niya nakalimutang magbano bago naupo sa tabi nito. Napangiti ito. I'm so proud of you, iho, dahil lumaki ka ng maayos. Kahit maaga kang naulila at nahiwalay sa amin, hindi mo pa rin nakaligtaan kung paano respeto sa matatanda. Alam mo pa rin ang ating kultura. Sabi nito. That's what Dad taught me. Dahil hindi raw nabibili ng kahit na ano ang respeto. It should be earned, same as trust. At hindi rin dapat natin kinakalimutan na pantay-pantay lang naman tayo. Mahirap o mayaman. Kung walang dignidad ang isang tao at masama ang ugali, wala rin kahit sino ang mananatili sa tabi niya. Tama ka naman, at tama rin ang ama mo. Yun nga lang, maaga siyang kinuha sa atin. Nakadama si Carlos ng lungkot nang maalala ang ama. 10 taon siya noong atakihin ito sa puso dahil iniwan sila ng kanyang ina. Sumama raw ito sa ibang lalaki at hindi kinaya ang kanyang ama. At pagkatapos ng 3 taon, sumunod naman ang kanyang ina. Namatay ito sa isang car accident. Ni hindi niya nagawang silipin noon ang kanyang ina, dala na rin ng galit. At ni minsan, hindi pa niya nadalaw ang puntod nito dahil hindi naman niya alam kung saan ito nakalibing. Walang nagsasabi sa kanya dahil na rin sa traumang sinapit niya. Tell me, iho, may bumabagabag ba sa'yo? Tanong ng kanyang abuelo. Diretso niya itong tiningnan sa mga mata. Anong totoo, Lo? What do you mean, Apo? Magkano talaga ang perang ibinigay niyo kay Melka? Is it true na back pay yun at hindi totoong pinagpalit niya ako sa 10 milyon? Nanlaki ang mga mata nito, namutla rin, at doon pa lang, alam na ni Carlos ang totoo. So, nagsinungaling talaga kayo ni Lola Socorro, Lo? Why? Umiling-iling to, biglang nangilid ang mga luha. Dahil ayaw ka naming magaya sa tatay mo. Anong ibig niyo sabihin? Tumingin sa kawalan ng kanyang lolo. Mahirap lang din ang mami mo noon, pero tinanggap namin siya dahil mahal na mahal siya ng daddy mo. Kita naman naming sincero talaga ang pag-iibigan nila. Hanggang sa sumapit ang 10 mong kaarawan. Narinig namin ng lola mo na nagtatalo sila ng daddy mo. Humihingi ng malaking pera ang nanay mo.
Pero nang tanungin siya ng ama mo, aalis daw siya at lalabas ng bansa. Bakit daw, Lo? Hindi rin sinabi ng nanay mo dahil napigilan din siya ng daddy mo. Ang sabi niya, kung gusto ng iyong ina na pumunta ng ibang bansa, sasamahan na lang siya ng daddy mo. Ayaw naman ng nanay mo kaya natapos ang usapang yun at sinabi ng daddy mo na kalimutan na lang ng iyong ina ang plano niya. Napailing-iling si Carlos. Hindi siya makapaniwala na may ganoon palang kwento. Sa edad niyang 34, noon niya lamang narinig yun. Apo, akala namin okay na sila noon ng daddy mo. Nabalik na ulit sa dati ang lahat. Subalit isang beses, nakita namin sa isang hotel ang nanay mo. Sa kasino, kasama ang isang lalaki. Doon namin napagtanto ng lola mo ang totoong dahilan. Na kaya gustong-gusto ng nanay mong humingi ng pera at umalis ng bansa ay dahil may iba na siya at gusto nang sumama sa lalaking yun. Pagpapatuloy ng kanyang lolo. Ibig bang sabihin, kayo nagbigay ng pera sa kanya? Tanong ni Carlos na hindi halos lumabas sa bibig niya. Tumingin sa kanya ang kanyang lolo. Oo, iho. And we're not sorry for that. Dahil pagkatapos namin bigyan ng 10 milyon ng nanay mo, umalis agad siya at iniwan kayo. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Hindi na namin inalam. Walang may gustong umalam dahil alam mo naman siguro ang nangyari pagkatapos niyon, hindi ba? Hindi nakasagot si Carlos. Tandang-tanda niya ang nangyari ng gabing yon. Ang nagdulot ng matinding trauma sa kanya at ang dahilan kung bakit hindi siya basta-basta nagtitiwala sa mga babae. Yun din ang dahilan kung bakit noong bata siya, madalas siyang bungungutin. Dahil kitang-kita niya kung paanong nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Namutla, hindi makahinga, at bumagsak sa sahig na wala ng buhay habang mariing nakadaklot sa dibdib. I'm so sorry, Carlos. Wala talaga kaming intensyong manghimasok sa relasyon yun ni Melka. Pero natakot kami ng lola mo. Natakot kami na baka maulit ang lahat. Anang kanyang lolo. Pagaksyang natawa. May magagawa pa bang lahat ng to, Lolo? Kung ngayon, kinamumuhian na ako ni Melka. Isa pa, ikakasal na ako kay Shana. I'm really sorry, Apo. Muli ay hingi nito ng paumanhin. It's okay, Lo. Siguro kailangan ko na talagang mag-move on. Ibig sabihin, mahal mo pa rin siya hanggang ngayon? Mapait nang umiti si Carlos. Kahit aminin ko ang totoo, wala na rin ako magagawa pa. Punong-puno ng pagsisising inabot nito ang kanyang kamay at pinisilyon. Kung alam ko lang na totoong mahal mo siya, hindi na sana namin ginawa yun. Hindi sana kami nagsinungaling. Tapos na yun, Lo. Kahit magalit ako, wala na rin yung magagawa. Matagal na rin patay si Lola para sisihin ko pa kayo. Isa pa, may kani-kanya na kaming buhay ni Melka ngayon. Siguro, konsolasyon ko na lang na makitang maayos ang buhay niya ngayon. Dahil alam kong yun talaga ang pangarap niya para sa sarili at sa pamilya niya. Na ang perang ibinigay niyo sa kanya, may magandang napuntahan at hindi na sayang. Pero isa lang ang napatunayan ko. Hindi siya gaya ng inaakala ko. That money is from her back pay. She worked hard for it. Hindi siya gold digger. Hindi naman nakasagot ang kanyang lolo. Larawan pa rin sa mukha nito ang pagsisisi. Sige, Lo, uuwi na ako. Inalam ko lang talaga ang totoo. Paalam ni Carlos. Sige, iho, mag-iingat ka. Tumango lang si Carlos bago tuluyang umalis. At habang pauwi, hindi niya mapigilang sisihin ang sarili. Na kung pinakinggan man lang sana niya noon si Melka, baka hindi siya ganito ngayon. Baka masaya na siya sa piling ng babaeng pinakaiibig niya. Subalit sinayang niya ang pagkakataong yon. Kaya kung may dapat man siyang sisihin, yun ay ang sarili niya. Dahil nagpadala siya sa kung sino-sino, kahit may sarili naman siyang isip. Subalit para namang inaadyan ng pagkakataon na muling pagtagpuin ang mga landas nila ni Melka, nang maflatan si Carlos sa tapat ng isang parke. Nakita niya ito kasama ang isang batang babae. At dahil naintriga siya, patago siyang naupo sa isang bench habang pinagmamasdan si Melka at ang batang babae na nakasakay sa duyan. Mommy, lakas pa po! Sigaw ng bata na ikinagulat ni Carlos. Hindi niya alam na may anak na ito at sa tingin niya, nasa 7 o 8 taon na ito. Baby, baka mahulog ka at magkasugat. Alam mo namang ayaw na ayaw kung nagkakasugat ka, hindi ba? Nakangiting sagot naman ni Melka. Gusto ko po para akong lumilipad. I want to fly po, Mommy.
Ay sus, sige na nga, pero saglit lang, okay? Nakakahilo rin kaya ang malakas na pagduyan. Okay po, Mommy. Lakas pa po, ah. At sa mga sumunod na sandali ay napuno ng halakhakan ang buong parke. Walang gasinong tao roon dahil Biyernes at mukhang walang pasok si Melka sa trabaho. Yay! Ang sarap, Mommy. Isa pa po. Sigaw pa ng bata. Mika, enough na. Baka mamaya niyan sumakit na ang ulo mo. Tama ng ganito, Okay po, Mommy. Hindi maiwasang mangiti ni Carlos habang nakatingin pa rin sa dalawa. At hindi niya alam kung bakit sa tuwing matutuon ang atensyon niya sa bata, parang may mainit na palad na humahaplo sa puso niya, kasabay ng mamunting kirot na namamahay roon. Saglit din siyang napaisip kung may asawa na ba si Melka, pero sa pagkakatanda niya, binanggit ni Gary na liligawan nito ang babae. Hindi ba niya alam na may anak na si Melka? Tanong niya sa sarili. Mommy? Muling natuon ang atensyon ni Carlos sa mag-ina. Ano yun anak? Nagugutom ka na ba? Hindi po. Tumingin ito sa isang pamilya na nasa di kalayuan at nagsisiso. Ano? May masakit ba sa'yo? Wala naman po, Mommy. Itatanong ko lang po kung pwede ba ako magtanong. Magtanong? Ano naman po yun? Huminga muna ng malalim ang batang tinawag ni Melka na Mika bago tumingin sa pavement. Mommy, nasan po ba ang daddy ko? Anitong halos hindi umabot sa pandinig ni Carlos. At nang tingnan niya si Melka, kitang-kita niyang nagkulay suka ang mukha nito. Halata ring nabigla at wala sa loob na itinigil nito ang pagduduyan sa anak. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Carlos. Hindi rin siya halos humihinga habang hinihintay ang sagot nito sa bata. Daddy? Sa wakas ay wika nito na para bang hirap na hirap ibuka ang bibig. Tiningala ito ni Mika. Opo, kasi lahat po ng classmates ko may daddy. Ako lang po ang wala. Saan na po ba siya? Sabi kasi ni Lola Honey, nasa ibang bansa daw po eh. Break po ba siya ron? Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Carlos. Pakiramdam niya, mahuhulog na ang puso niya sa kaba sa di malamang dahilan. Tama si Lola. Nasa ibang bansa nga siya. Hindi magkanda tutong sagot ni Melka. Nagliwanag ang mukha ni Mika. Talaga po? Buhay pa po siya, Mommy? Naubo ng malakas si Melka. Buhay? Oo naman. Bakit? Naisip mo bang patay na siya? Opo, wala po kasi kayong pinakwento tungkol sa kanya. Natatakot naman po ako magtanong kasi baka magalit ka po eh. Galit ka po ba, Mommy? No, of course not. Bakit naman magagalit si Mommy sa baby Mika niya? Ibig sabihin, pwede ko pong makita si Daddy? Kasi po gusto kong ipakita sa classmates ko ang picture niya para maniwala silang may daddy ako. Kaya kapag nakita po kami, magpapapicture po ako sa kanya tapos kasama ka. Magkakaroon na rin po ako ng family picture kasama kayong dalawa. Sa narinig, nakita niyang naglandas ang 2 butil ng luha sa magkabilang pisngi ni Melka, na mabilis din itong pinahin. At nang mapahawak sa sariling pisngi niya si Carlos, naramdaman niyang namamasa na rin yon. Huminga siya ng malalim habang mariing sapo-sapo ang dibdib. Hindi kasi niya makaya ang mga naririnig. Parang dinudurog ang puso niya kahit hindi alam kung bakit. Pero kung susumahin, halos kaparehas din ang sitwasyon niya si Mika. Naghahanga din si Carlos ng family picture noon dahil noong bata pa siya, taon-taon yung ginagawa ng pamilya nila, na natigil mula nang mawala ang kanyang mga magulang. Mommy, okay ka lang po? Untag ni Mika sa ina. Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Kasi po umiiyak ka. Bawal ko po bang makita si Daddy? Hindi naman. Hayaan mo, susubukan ko. Talaga po? Nagliwanag ang mukha ni Mika. Oo naman, kahit busy siya. Basta para sa baby ko. Ngumiti pa si Melka pero kitang-kita naman ni Carlos na peke yon. Salamat po, Mommy. You're the best, Mommy po. Tumayo pa si Mika at niyakap sa bewang ang ina. Napahinga ng malalim si Carlos.
Hindi siya umalis sa park hanggat hindi umuwi ang mag-ina, na sinundan pa niya. Mabuti na lang at malapit lang pala ang bahay ng mga ito roon. Pero halos 20 minutes ding lakarin. Pagkatapos, binalikan niya ang kanyang kotse. Tinawagan niya ang kanyang assistant at nagpahanap ng gagawa ng kanyang sasakyan dahil walang malapit na auto shop doon. Halos kalahating oras din ang pinaghintay niya bago dumating ang gagawa. May dala na ang mga itong pamalit na gulong dahil ang spare niya ay manipis na ang exterior. Habang ginagawa ang kotse ni Carlos, tinawagan niyang muli ang assistant niya. This time, investigador naman ang pinapahanap niya dahil malakas ang kutob niya na anak nila ni Melka si Mika. Yan ay kung totoong hinala mo. Anang isang tinig sa kanyang isip. Napatingin siya sa malayo. Bahala na. I'll just cross the bridge when I get there. Sabi niya. Mula nang magtanong si Mika tungkol sa ama nito, hindi na makatulog ng maayos si Melka. Alam naman niyang mangyayari yun, pero hindi pa rin niya ini-expect na ganoon kaaga itong magtatanong. Siguro dahil na rin sa mga nakikita nito sa paaralan nito, kaya gustuhin man niyang magsinungaling, hindi na niya nagawa. Ngayon, problema niya kung paano nga ba ipapakilala rito ang totoong ama nito. Naisip din niyang kumuha na lang ng magpapanggap at ang unang pumasok sa isip ni Melka ay si Gary, na ngayon ay pinagsusuplayan na nila ng itlog at manok ang pag-aaring restaurant. Pero ayaw naman niyang lokohin si Mika. Baka yun pa ang maging dahilan para magalit ito sa kanya, na alam ni Melkang hindi niya kakayanin. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Anang kasamahan niya sa bangko na si Grace nang buksan nito ang pinto ng opisina niya. Isa ito sa mga teller ng bangko. Sino raw? Tanong ni Melka nang tingnan ito. Ang sabi niya, CEO raw siya ng Montreal Empire. Napaupo ng tuwid si Melka. Si Carlos Montreal? I think so, ma'am. Namukaan ko rin kasi siya mula sa isang business magazine. Sasagot pa sana siya nang tumunog ang teleponong nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Sinenyasan niya si Grace na maghintay saglit. Tumango naman ito. Hello, Asia Pacific Bank, good morning. Masiglang bati ni Melka. Miss Vergasa, this is Mrs. Canlas. Napahugod siya ng hangin sa dibdib dahil ang babaeng kausap niya ay ang Executive Vice President ng bangkong pinagtatrabahuhan. Yes, ma'am. May problema po ba? No, I just wanted to tell you that the CEO of Montreal Empire will be there any minute. Please accommodate him with utmost courtesy and make sure he feels welcome. Whatever he needs, provide it immediately. Understood? Yes, ma'am. Nang magpaalam ang kausap niya sa kabilang linya at ibaba ang telepono, agad siyang tumayo. Inayos lang niya ang nalukot na slacks bago naglakad patungo kay Grace. Nasaan siya? Nasa waiting area po. So, totoo siya nga po ang CEO ng Montreal? O sisa nito? Yes. Oh, tiyak na matutuwa dito ang mga nasa itaas kapag nagbuka siya ng account sa atin, ma'am. Kahit nasa linyahan naman ng banking ang kanilang kumpanya. Tama si Grace. Ang Montreal Empire ay nasa linya ng logistics, infrastructure, real estate, banking, hotels at marami pang iba. Kaya bata pa lang si Carlos, bilyonaryo na ito. Hindi na nga nito kailangan magtrabaho kung tutuusin. At kung maghahabol lang si Melka, tiyak na bilyonarya na ang anak niya. Pero never niyang gagawin yun sa bata. Naroon siya, ma'am. Itinuro ni Grace ang kinauupo ang couch ni Carlos. Nakadekwatro ito habang nakatutok ang atensyon sa hawak na magazine. Nakasuot ito ng itim na suit na bumagay sa striking looks nito. Kaya naman hindi lang ang ibang client nila ang nakatingin dito, maging ang kanyang mga tauhan. Nilapitan ni Melka ang lalaki kahit pakiramdam niya parang bibigay ang mga tuhod niya. Mr. Montreal? Kuha niya sa atensyon ng lalaki. Tumunghay ito. Muntik pang bumigay ang mga tuhod niya kung hindi niya napigilan ng sarili. Tumikim ito ng malakas na nagpaitad kay Melka. Miss Vergasa, baka tumulo na laway mo. Pabulong niyang sabi, sakto lang para marinig niya. Dagling nag-init ang magkabilang pisngi niya. Pakiramdam niya nasa kalagitnaan siya ng Sahara Desert at tuyong-tuyo ang lalamunan. Pwede bang sa office mo na lang tayo? Doon mas malaya mo ako matititigan nang hindi tayo makakatawag ng atensyon. Wika pa ng lalaki. Napalinga si Melka.
Napansin nga niyang nakatingin na ang karamihan sa kanila kaya madali siyang tumango. This way, sir. Anya at itinuro ang kanyang opisina. After you. Sabi ng lalaki sabay tayo. Huminga ng malalim si Melka at walang imik na iginiya si Carlos patungo sa kanyang opisina. Pagdating doon, nag-alinlangan pa siya kung isasara ba ang pinto o hindi. Pero alam niyang kailangan nila ng privacy kaya isinira na niya yon ng tuluyan. Please sit down, sir. Alok niya sa lalaking iginagala ang mga mata sa paligid. Hindi ko alam na manager ka na pala ng bangko. Sabi nito bago binalingan si Melka. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang tonong ginamit nito. Malamig na may kahalong pagmamalaki. Itinaas niya ang noo. Hindi ko rin nga akalain. Muling napuno ng katahimikan ang buong paligid. Dama na niya ang awkwardness na namumuo sa ere hanggang sa maupo si Carlos sa visitor's chair. Naupo rin si Melka sa kanyang upuan. Siguro nagtataka ka kung bakit ako narito. Panimula nito habang masuyong itinatap ang mga daliri sa ibabaw ng kanyang lamesa. Bakit ka nga ba narito, sir? Don't tell me you're going to open an account here. Yun nga ang pakay ko at marami pang iba. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko pa bang sabihin kung ano? Kinabahan ng husto si Melka nang pakatitigan siya ni Carlos. Hindi kita naiintindihan, Mr. Oh please, just Carlos. Hindi na rin naman tayo estranghero sa isa't isa, hindi ba? But you're here within business hours, with business proposal. I think. Kaya kailangan pa rin kitang itrato bilang isa sa mga kliyente namin. Alright, but I would prefer calling you Melka. But Mr. Hindi ka ba tinawagan ni Mrs. Canlas? Nasa mid si Melka. Naalala niyang bigla ang bili nito. Okay, kung yun ang gusto mo, ikaw ang bahala. Ngumiti naman ito. Now let's talk about business. I would like to open a savings account amounting to 50 million pesos. 50 million pesos? Yes. I also want to open a trust account worth 20 billion. Not just one, but 6. 20 billion each? That's 120 billion and 50 million pesos. That's right. Huminga ng malalim si Melka. Sandali pa niyang pinoproseso sa isip ang mga narinig bago nagtanong. Totoo ba to? Totoo to, Melka. Hindi ako nagbibiro. Then, sino ang grantor ng trust fund? Matagal siyang tinitigan ni Carlos. Wanna guess? Pagak siyang natawa. Hindi ako manghuhula, Carlos. Then, next topic tayo, Melka. Ang lahat ng account na bubuksan ko ay para sa aking anak. Napaupo siya ng tuwid. Teka, kasal na ba sila ng babaeng kasama niya noon sa restaurant? May anak na sila? Tanong niya sa isip at hindi mapigilang makadama ng inis. Hoy Melka, wala kang dapat na ikainis dahil unang-una, walang alam si Carlos na may anak kayo. Baka nakakalimutan mo. Sabi ng kanyang konsensya. Napailing si Melka na hindi pala nakaligtas sa mapagmasid na mga mata ng lalaki. Para saan naman ang pag-iling mo, Melka? Ha? Hindi ba ako pwedeng magbukas ng mga account na sinabi ko? No, pwedeng-pwede. Hindi lang ako makapaniwalang magkakaanak ka. Kahit naman ako, Melka, hindi rin ako makapaniwalang may anak ako. In fact, kanina ko lang nalaman ng totoo. Seryosong tugon niya. Parang tinambol ang dibdib niya sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba kayo kasal ng babaeng kasama mo noon sa restaurant? Wala pa ba kayong anak? Pagka na natawa si Carlos. No, hindi kami kasal ni Shana. That's her name. At hindi na matutuloy ang kasal namin. Ibig sabihin, ikakasal kayo? Noong nakaraang araw, nasa pagpaplano na kami. Pero kahapon hindi na. Bakit naman? Dahil siya mismo ang umatras. Buntis siya pero hindi ako ang ama. Oh, sorry to hear that. Yes, Melka. Sorry that I wasn't there when you needed me. Pabulong nitong tugon. Ano? Umiling si Carlos. Wala. Sino palang anak ang tinutukoy mo? Matagal siyang tinitigan ni Carlos sa mga mata. Ang anak natin, Melka. Para siyang binuhusan ng yelo sa narinig, ni hindi siya makagalaw at makahinga ng maayos. Kailan mo sasabihin sa akin na totoo, Melka? May hinanakit nitong wika. Doon siya natauhan at mariing napakuyom ang mga kamao habang nanlilisik na ang mga mata. Bakit, Carlos? Bakit naman kita sasabihan kung noon pa man,
Hindi mo na ako pinakinggan. Maniniwala ka ba sa akin kapag sinabi kong may anak tayo? Damn it, Melka. Of course I would. Damn you, Carlos. Huwag na huwag mo akong tataasan ng boses lalo't nasa opisina kita. Para sabihin ko sa'yo, wala kang karapatang umasta na para bang ikaw ang naagrabyado rito. Dahil unang-una, ikaw ang nang iwan at hindi ako. You never listened to me. You just shut your doors and never looked back. So tell me, bakit ko pa nga ba ipapaalam sa'yo ang totoo ha? Natameme naman ito. Mukhang natauhan sa kanyang sinabi. Pagka nanatawa si Melka. Hindi na ako magtataka kung paano mo nalaman ang tungkol kay Mika. Alam ko namang sa impluwensya mo, kayang-kaya mong ipahalugho kahit buong mundo pa. Makuha lang ang gusto mo. Pero ito ang tatandaan mo, Carlos. Ikaw ang may kasalanan kaya tayo narito ngayon. Ikaw at ang pagiging duwag at mahina mo. Tapos ngayon naasta ka na parang wala kang nagawang kasalanan? How dare you? Lalong hindi ito nakaimik, kaya napuno ng nakabibinging katahimikan ang buong opisina ni Melka. Tanging mga hininga lang nila na mabagal pa ang kanilang naririnig. Maya-maya tumayo si Carlos at umikot sa kanyang lamesa. Nang nasa tabi na niya ito, bigla na lang itong lumuhod kasabay ng pagyuko at pagyugyog ng mga balikat. I know, hindi sapat ang paghingi ko ng tawad sa mga nagawa ko, Melka. Hindi ko rin gustong depensahan ang sarili ko dahil tama ka naman. Kasalanan ko talaga ang lahat ng to. Naging mahina ako. Nakinig sa sinabi ni na Lola nang hindi tinitimbang ang lahat. Ni hindi kita hinayaang magpaliwanag dahil naging bingi ako at agad na nalaso ng isip. Pero Melka, nasaktan lang ako sa aking mga nalaman. I'm sorry. Please forgive me and give me one more chance, please. Pero hindi totoo ang lahat ng yun, Carlos. Hindi totoong binigyan nila ako ng malaking halaga. Inamin ko na naman sa'yo, hindi ba? Back pay lang ang ibinigay nila. Maaaring malaki ang 200,000 para sa pagiging personal maid ko sa loob ng isang taon, na dapat nga siguro ay hindi ko tinanggap. Pero alam mo naman ang pangarap ko, hindi ba? Sunod-sunod na tumango ang lalaki. I know, Melka. Gusto mong maiahon sa hirap ang pamilya mo. At sasabihin ko sa'yo, hindi mali ang ginawa mong pagtanggap sa pera. Dahil sa maayos na paraan mo naman yun inilaan. Saka, hindi rin kayang abutin ng isip ko kung hindi mo yun tinanggap. Dahil alam ko, mas mahihirapan ka. Lalo't buntis ka pala sa anak natin. Tumunghay ito at hinagip ang kanyang mga kamay. Naalala mo ba ang kwento ko noon tungkol sa mga magulang ko? Tumango si Melka. Nainatake ang iyong ama pagkatapos niyang malaman na iniwan kayo ng iyong ina at sumama sa ibang lalaki. Pagkatapos noon, nagkaroon ka na ng trauma. Yes, that's right. Pero may mas malalim pa dong dahilan. Anong ibig mong sabihin? Nung magkita ulit tayo, agad kong inalam kay Lolo ang totoo dahil wala na si Lola. You mean, patay na si Doña Socorro? Yes, 3 taon na rin. I'm sorry to hear that. Sincero si Melka sa sinabi niya dahil alam niya kung gaano kamahal ni Carlos ang dalawang matanda. Ang mga ito na kasi ang tumayong mga magulang nito simula nang mawala ang ama't ina. It's okay. Ang sinasabi ko lang, inamin na ni Lolo ang totoo. Ginawa nila yun para protektahan ako. Nalaman ko sa kanya na hindi lang basta umalis si Mami noon, kasama ang isang lalaki. Tinanggap din niya ang ibinigay ni na Lolo na malaking halaga. Galing kasi siya sa mahirap na pamilya. Sa simula, hindi tutol si na Lolo at Lola sa pagmamahalan nila ni Daddy. Pero nang mag-demand siya ng pera at magbalak pang pumunta sa ibang bansa, doon na sila nag-alala. Later on, nakita pa nila si Mami sa isang kasino kasama ang isang lalaki. Kaya sila nang gumawa ng paraan para tuluyang umalis si Mami. Alam ko nasaktan lang sila para kay Daddy. At para sa akin. Pero yun ang dahilan kung bakit nawala si Mami. At kung bakit ginawa yun ni na Lola sa atin. Nagulat naman si Melka sa mga narinig. Hindi niya alam na may mas malalim pa palang dahilan ang lahat. Akala talaga niya masama ang mag-asawang Montreal. Yun pala, may pinanggagalingan ang mga ito. Melka, please. I just want to be there for my daughter. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi na ako mawawala pa kahit na kailan. Na magkakaroon na siya ng family picture na matagal na niyang inaasam. Nagsusamamang wika ni Carlos. Nanlaki ang mga mata niya. Paano mo nalaman ng tungkol dyan? Ang totoo kasi, ako talaga nakadiscover sa inyo. Nakita ko kayo sa isang park noong nakaraang linggo.
I heard what she said and what you said. Alam ko, binabagabag ka rin ng mga sinabi mo. Kaya heto, gusto kong hindi lamang masolusyonan ang lahat ng problema mo. Gusto ko ring mapasaya ang anak natin. Please, Melka. Please let me be a father to her. Dahil kagaya niya, naghahangad din ako ng isang family picture na alam kong kahit na kailan, hindi na mangyayari pa. Anito sabay iling. Nahambag si Melka nang makita ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha ni Carlos bago ito yumuko. Alam niyang ayaw nitong ipakitang mahina ito, kaya naman kusang gumalaw ang kanyang mga kamay. Ipinatong niya ang ulo nito sa kanyang kandungan at payukod itong niyakap, kahit siya ay hilam na rin sa mga luha ang mga mata. Isipin pa lang ang mga pinagdaanan ni Carlos mula pagkabata, alam niyang napakahirap niyon at nakakadurog ng puso. Kahit pa sabihing meron na ito ng lahat, kulang na kulang pa rin ito sa pagkalinga at pagmamahal. Kaya nga noong maging sila, ipinakita niya kay Carlos kung gaano siya katotoo rito, na hindi lang ang pisikal na anyo ang minahal niya rito, kundi ang totoong Carlos, ang lalaking hindi ikinukubli ang sariling kapintasan. Hindi na alam ni Melka kung gaano ba sila katagal sa ganoong posisyon. Maya-maya, naramdaman niyang kumilos si Carlos kaya tumunghay siya. Tumingin ito sa kanya. Melka, sana naman mapagbigyan mo ako. Ayoko lang talaga na kinukutya ang anak natin dahil naranasan ko na rin yun noon. Naranasan ko na rin sabihing iniwan ng ina, na hindi ako mahal ng mami ko kaya umalis siya. Huminga siya ng malalim. Alright, ipapakilala kita sa kanya. Pero hayaan mo lang siyang lumapit sa'yo, okay? Don't force Mika dahil alam kong maninibago pa siya. Talaga? Pumapayag ka na? Nagliwanag ang mukha nito. Wala sa loob na napangiti si Melka at kitang-kita niya kung paano natigilan si Carlos. Oo, payag na ako. Tama ka naman. Pinoproblema ko talaga ang tungkol sa pinag-usapan namin. At ngayong okay naman na ang lahat, wala nang dahilan pa para humindi ako. Para naman to sa ikabubuti ng anak natin at para sa ikaliligaya niya. Dahil Carlos, wala akong hindi gagawin para sa anak ko. Pero kung sarili ko lang ang iisipin ko, alam kong hindi na kita papayagan pa na pumasok na naman sa buhay naming mag-ina. I'm just doing this for Mika, that's all. I understand. Ako rin naman, kung hindi sa kanya, hindi ako maglalakas loob na gambalain ka pa dahil sa laki ng kasalanan namin sa'yo ni na Lola. Pero para kay Mika, luluhod ako kahit araw-araw para lang pagbigyan mo. At pinagbibigyan na nga kita, diba? Para sa anak ko. Salamat. Pero may request pa ako. Aba, mukhang sumusobra ka naman yata. Hindi pa ba sapat ang pagpayag ko? Gusto ko lang kasing maging legal ang lahat, Melka. You mean, mag-aapela ka sa korte para sa kanyang birth certificate? Yes, yun ay kung papayag ka lang naman. Isa pa, hindi ko kasi mabibigay ang lahat ng mga sinabi ko kanina kung hindi natin dadaanin sa legal. Napahinga ng malalim si Melka dahil tama ulit ang lalaki. Walang saysay ang ipinunta nito roon kung wala silang panghahawakang legal na dokumento. At yun ang unang hakbang, ang mailigay ang pangalan nito sa birth certificate ng kanyang anak. Sinadya kasi yun ni Melka para hindi na makapaghabol pa si Carlos. But now, everything turned out okay. Sige, payag ako. Pero ayokong isipin mo na pera lang ang habol naming mag-ina sa'yo. Tamang kay Mika mo lang ilaan ang lahat. No, hindi ko iniisip ang bagay na yan. At Melka, maraming salamat. Maraming salamat. Ipapaayos ko rin agad ang birth certificate ni Mika para maging legal na beneficiary ko siya. Pipirma naman tayo ng kontrata sa pagbubukas ko ng trust account, hindi ba? Yes, that's our bank rules, Carlos. Siguro naman, ganito rin sa bangko nyo. Oo, pareho lang din naman. Now, tell me the requirements para matapos ko na rin ang lahat ng to ngayon. Sige. Kahit papaano, gumaan ang dibdib ni Melka dahil sa pag-uusap nilang yun ni Carlos. Ngayon, alam na niyang seryoso ang naging trauma nito, na hindi pa rin yun nawawala. At dahil din sa nangyari dito, kaya gusto nitong iprioridad ang kasiyahan ng kanilang anak. Bagay na umaayon din sa gusto niya. Hindi rin naman gustong patagalin pa ni Melka ang pagpapakilala niya kay Carlos bilang ama ni Mika, dahil alam niyang nasasabik na ang kanyang anak dito. Ilang beses na rin kasi siya nitong tinanong, kaya naman, inimbitahan niya ang lalaking mag-dinner sa townhouse nila sa gabing yon. Nasabi na niya sa anak na bibisita ang ama nito,
Kaya naman excited ang bata kanina pa. Si Daddy na ba yun? Napatayo si Mika nang marinig ang malakas na ugong ng sasakyan sa labas. Kanina pa ito hindi mapakali at patingin-tingin sa pinto. Halatang excited nang makita si Carlos. Tingnan mo, sa tapat ba natin huminto? Tanong ni Melka sa anak habang nag-aayos ng lamesa. Sila lang mag-ina ang naroon dahil nagpaalam sa kanya sina Cindy at Manang Pepay na lalabas daw. Pero alam niya, gusto lang ng dalawa na bigyan sila ng privacy. Lalo't yun ang kauna-unahang pagkakataong magkikita sina Mika at Carlos. Hindi po, lumagpas eh. Nakalabing sagot ni Mika. Natawa si Melka na tapos nang ihayin ang huling putaheng pinagtulungan nilang lutuin ni Manang Pepay. Ang kalderetang baka at paksiw na bangus na paborito ni Carlos at Mika. Baka na traffic lang siya, sabi niya at nilapitan ng anak sa sala. Malayo po ba ang bahay niya dito sa atin, Mommy? Parang mga 1 hour din ang layo kapag may traffic. Ay, malayo din po pala. Oo, pero hindi na naituloy ni Melka ang sasabihin nang may humintong sasakyan sa tapat nila. Kagyat na napatayo si Mika habang nangingislap ang mga mata. Andiyan na si Daddy! Sigaw nito at hindi na naghintay pang tinakbo ang pintuan. Diretso itong lumabas kaya napasunod na lang si Melka. Naabutan niyang nakatanaw sa may gate si Mika habang titig na titig kay Carlos na nakalabas na ng sasakyan nito. Maliwanag ang kinatatayuan nito dahil malakas ang ilaw nila sa labas, kaya kita niya ang pag-aalinlangan nitong lumapit sa kanila. Daddy? Siya po ba ang daddy ko, Mommy? Tiningala siya ni Mika. Kita niyang hindi na lang basta nangingislab sa tuwa ang mga mata nito. Nangingilid na rin ang mga yon. Biglang nagsikip ang dibdib ni Melka at bahagyang humiti rito. Yes, anak. Siya ang Daddy Carlos mo. Suminghot ito at kinusot ang mga mata. Pagkatapos, muli itong tumingin kay Carlos na marahang lumalapit sa kanila. Mommy, ang gwapo po pala ng daddy ko. Tiyak na mahihili po ang mga classmates ko kapag nakita nila ang picture niya. Hindi niya mapigilang matawa dahil sa sinabi ng anak. At paglingon niya kay Carlos, bigla itong napatigil. Agad nitong sinalubong ang kanyang mga mata, kasabay ng pagririgodo ng kanyang puso. Pakiramdam pa ni Melka, anumang sandali ay magkokolapse siya dahil sa nakabibighaning mga titing nito. Daddy! Patakbong sinalubong ito ni Mika at siya ring gumising sa lumilipad na isip ni Melka. Kahit ang reaksyon ni Carlos, para ding nabalik sa kasalukuyan at agad na ibinuka ang dalawang kamay. Pumaloob doon si Mika. Pabuhat naman itong niyakap ni Carlos at hinalikan sa sentido. Nakita rin ni Melka ang pagpikit ng lalaki, kasunod ng pagpatak ng mga luha nito habang mahigpit na yakap-yakap ang anak nila. God, I didn't know that I'll miss someone like this. Ani Carlos. Tumingin dito si Mika. Pinunasan nito ang nabasang pisngi ng ama at ngumiti. Ang gwapo po pala talaga niya, Mommy. Ang gwapo mo po, Daddy. Hello po. Parang kilig na kilig pang sabi nito. Nagkatinginan sila ni Carlos, pagkaway sabay na natawa. Hindi niya akalaing kahit ang anak nila ay mabibighani ng ganoon sa ama. Hay anak, hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito kadali ang lahat. Wika ni Carlos habang palapit sa kanya. Karga pa rin nito si Mika. Bakit po, Daddy? Kailangan po bang mahirap? Tumigil muna si Carlos sa tapat ni Melka bago sumagot. Well, naisip ko kasi, mula nang isilang ka, wala ako sa tabi mo. Kaya akala ko hindi magiging madali ang pagkikita natin. Na baka manibago ka o kaya nagtatampo. Bakit po ba ngayon lang kayo? Marami po ba kayong work sa ibang bansa? Napatingin si Carlos kay Melka. Maybe. Saka na siguro namin ipapaliwanag sa iyo bagay na yan. Pwede ba yon? Sagot ni Melka. Dahil po ba bata pa po ako? Parang gano'n na nga. Kapag malaki-laki ka na, mas maiintindihan mo kung bakit wala si Daddy dati. Gumawa po ba siya ng bad? Hindi agad nakasagot si Melka kaya humihingi ng saklolong sinulyapan niya si Carlos. Parang gano'n na nga anak. Nasaktan kasi ni Daddy si Mommy, kaya yun. Hindi niyo ako nakasama ng matagal. Sabi naman ni Carlos. Parang naghiwalay po ba kayo? Ganon?
Eh di ba po pwede naman po kayo magbalikan lalo na kung love niyo pa rin po ang isa't isa? Tapos po mag-sorry ka po dapat kay mommy. Naubo si Melka, agad na namula. Anak, saan mo naman natutunan ng bagay na yan, ha? Mommy, 8 na po ako. Siyempre marami na po akong alam. Saka yun po ang sabi ni Tita Cindy sa akin eh. Who's Cindy? Tanong ni Carlos. My sister. Ani Melka bago sinagot si Mika. Pero anak, hindi lahat ng sinasabi ni Tita Cindy ay nangyayari, ha? Bakit po? Wala ka naman pong boyfriend, di ba? Si Daddy naman. Tumingin si Mika kay Carlos. No, wala akong girlfriend, baby. Ayun, wala din po palang girlfriend si Daddy. Di pwede pa po kayo magbalikan para happy family na tayo. Daddy, mag-sorry ka na po kay Mommy para patawanin ka na po niya. I will, baby. Pero mamaya na kapag kami na lang. Okay lang ba? Opo naman po. Kasi po pag-usapang matanda, bawal po ako sumali, sabi ni Mommy. Very good, sweetheart. Hindi na lang sumagot si Melka dahil alam niyang mangangatwiran lang si Mika. Ngunit nang tingnan niya si Carlos, may kakaibang kislap na ang mga mata nito na nagpabili sa tibok ng kanyang puso. Napaiwas siya ng tingin at niyaya na itong pumasok sa loob. Dumiretso sila sa lamesa at sabay-sabay na kumain. Yay! First family dinner po natin. Pwede po bang mag-picture na tayo? Agad na sabi ni Mika. Oo nga pala. Since gusto mo ng picture natin, heto may regalo sa'yo si Daddy. Ani Carlos na iniabot kay Mika ang bitbit nitong paper bag na hindi agad napansin ni Melka. Ano po ito, Daddy? Open it. Excited naman binuksan ni Mika ang paper bag. Nanlaki ang mga mata nito nang ilabas doon ng isang Polaroid camera. Wow! Akin po to? Anitong nangingislap ang mga mata. Hindi na nakaimig si Melka dahil nakalimutan niyang sabihan si Carlos na wag-spoil si Mika. Simple lang naman kasi ang gusto ng anak nila at yun nga ay ang makasama ito. Yes, baby. Sa'yo yan. Sagot ni Carlos nang hinaplos pa ang buhok ni Mika. Yay! Thank you po, Daddy! Tumayo si Mika at yumakap pa kay Carlos. Pagkatapos, lumapit naman ito sa kanya. Thank you rin po, Mommy. Opo na, sige na maupo ka na. Pero ibigay mo muna yung camera kay Daddy mo para siya muna gumamit. Kung gusto mong mag-picture tayo, magpaturo ka na lang mamaya sa kanya, okay? Okay po. Kaya sa mga sumunod na sandali, panay ang picture nila para na rin sa wish ng dalawa. At alam ni Melka na tama ang naging desisyon niya dahil ngayon, nakikita niyang hindi lang si Mika ang masaya. Ganoon din si Carlos na naghatid ng kakaibang init sa puso niya. Sa mga sumunod na araw, palagi nang naroon si Carlos kina Melka. Nakilala na rin niya ang kapatid nitong si Cindy. Ganoon din si Manang Pepay. Gusto kasi niyang maging present sa buhay ng kanilang anak at ipadama sa mga itong hindi na siya aalis pa. Gusto rin sana niyang magsabi kay Melka na liligawan niya itong muli. Kaso, humahanap pa siya ng tiyempo. Baka kasi mabigla ito lalo at hindi maganda ang naging paghihiwalay nila noon. Pero unti-unti sa mga simpleng paraan ay ipakikita ni Carlos sa babae na handa siyang humingi ng ikalawang pagkakataon at bumawi sa lahat ng kasalanan niya rito. Para maisara na rin nila ang mapait na kahapon. Niyaya niya sina Mika at Melka sa puntod ng kanyang lola at ama. Dito sila nakalibing, Carlos? Takang tanong ni Melka habang iginagala ang mga mata sa private cemetery na yon sa Makati. Sakay sila ng SUV ni Carlos. Yes, bakit? Dito rin kasi nakalibing ang ninang ko. Best friend siya ni inay. Nagtataka nga ako noong bata pa ako kung bakit dito kami pumupunta. Kasi kita naman na pangmayaman ng lugar na to. Pero ang sabi niya, yun daw ang request ni Ninang. Sa kabayad na rin daw naman ang pinaglibingan niya rito. Oh, talaga? Gusto mo bang puntahan din natin siya? Pwede ba? Wala namang masama, no? Oo naman, Melka. I know na maraming pamahiin sa probinsya nyo. Pero wala namang masama na dalawin sa iisang dalaw ang mga patay sa sementeryo. Ani Carlos sabay kindat. Namula ito. Salamat. Matagal ko na rin kasi siyang hindi nadadalaw. Naging abala na rin kasi ako sa trabaho. Ganoon ba? Mukhang malapit na malapit kayo sa isa't isa ah. Medyo lang kasi parang 7 pa lang ako nung mamatay siya.
Pero tanda ko na palagi namin siyang dinadalaw ni inay sa ospital sa Batangas. Doon kasi siya na-confine. Natatawa pa nga ako dahil sa isang alaalang hindi ko malimot-limot patungkol sa kanya. Ano naman yun? Palagi kasi niyang sinasabi na kapag daw gumaling siya, ipapakasal daw niya ako sa kanyang anak. Kung hindi ako nagkakamali ng pagkakaalala, wala namang dumadalaw sa kanya noon. Wala siyang pamilya o anak. Sabi ni inay na sa malayo raw. Wala rin kasing nanay at tatay si Ninang dahil matagal na raw patay. Kaya si inay ang nag-intindi sa kanya noong may sakit siya. Basta ganun, naririnig ko lang din sa kwento ni inay na masaklap ang pinagdaanan ni Ninang. Biruin mo, ilang buwan na lang ay tatagal niya sa mundo tapos nabangga pa. Kwento ni Melka, at hindi alam ni Carlos kung bakit lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Baka talagang hanggang doon na lang ang buhay niya. Siguro nga. Tumingin siya sa unahan ng sasakyan. Narito na tayo. Nilingan ni Carlos si Mika na abala sa paglalaro sa iPad nito. Napansin niya sa anak na tahimik lang ito at hindi basta nakikisabat sa usapan ng matatanda. Bagay na itinuro ni Melka dito. Mika anak, baba na tayo. Ani Melka rito. Okay po. Ibinaba ni Mika ang iPad nito. Mabilis namang bumaba ng sasakyan si Carlos at inalalayan si Mika. Si Melka naman kusa nang bumaba. Dito. Anya habang hawak sa isang kamay si Mika. Tahimik na sumunod sa kanila si Melka hanggang sa marating nito ang pribadong musilyo ng kanyang pamilya. Hi Lola, Dad. Gusto ko lang pong ipakilala sa inyong anak ko, si Mika. Umpisa ni Carlos sabay tingin sa anak. Hello po Lola at Lolo. Kamusta po kayo sa heaven? Natawa siya sa tinura nito bago binalingan si Melka. Nga pala, ito naman po ang nanay ni Mika, si Melka. Lola, I know you remember her. Also, gusto ko lang sabihin sa'yo na alam ko na ang totoo. But don't worry, pinapatawad na kita, Lola. Baka kasi mamaya, hindi pa matahimik ang kaluluwa mo at dalawin mo ako. Biro ni Carlos na ikinatawa ni Melka. Nakakatakot naman po yun, Daddy. Sabi naman ni Mika. Nakakatakot ba? Don't worry, nandito naman si Daddy para iligtas ka palagi. Narinig niyang tumikhim si Melka, kaya napatingin siya rito. Pwede rin ba ako magsalita, Carlos? Yeah, go ahead. Bumaling ito sa lapida ng kanyang lola. Doña Socorro, nauunawaan ko na po kung bakit yung ginawa yun. Nasaktan naman kami pero nagpapasalamat pa rin po ako kasi kung hindi dahil sa inyo, wala sana ako sa kinalalagyan ko ngayon. Sana po masaya na rin kayo kung nasan kayo naroroon ngayon dahil masaya na po kami rito. Huwag na rin po kayo mag-alala kay Carlos dahil lumaki po talaga siyang isang mabuting tao at responsableng ama. Napangiti siya sa narinig. Bigla ring lumakas ang loob ni Carlos kaya walang ligoy siyang nagpaalam sa kanyang lola at ama. Nga po pala, gusto ko pong sabihin sa inyo na kung bibigyan ako ni Melka ng isa pang pagkakataon, liligawan ko po ulit siya. Narinig niyang naubo ang dalaga habang si Mika naman ay gulat na napatingin sa kanya. Talaga, Daddy? Niligawan mo po ulit si Mommy? Oo naman. Ngayon pa ba na medyo okay na ang lahat? Binalingan ni Carlos si Melka. Sorry kung na on the spot kita, Melka. Humahanap lang talaga ako ng tiyempo para magsabi sa'yo. At dahil ang purpose natin sa pagpunta rito ay para isara ng masakit na kabanatang pinagdaanan natin noon. Bakit nga ba hindi ko gamitin ang pagkakataong to para magbukas ng panibagong yugto kasama ka at si Mika? Yun kung papayagan mo lang naman ako. Matagal na hindi nakasagot si Melka. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang hindi nito mapaniwalaan ang naririnig. Hinawakan ni Carlos ang palad nito. I know this is sudden, but don't worry. Hindi naman kita mamadaliin. Okay, basta huwag kang magdedeman ha. Ganoon ka pa naman dati. Sagot nito na ikinatawan ni Carlos. I know, mahaba ng pasensya ko ngayon, Melka. Ngumiti lang naman ang babae. At pagkatapos niyon, masaya silang nagpaalam sa kanyang lola at ama. Saan ba ang puntod ng ninang mo? Tanong ni Carlos. Malapit lang dito yun Sandali aalalahanin ko lang. May 5 taon na rin kasi nakararaan ng huling punta namin ni inay dito. Iginala ni Melka ang mga mata nito sabay kunot noo. Naroon si Ninang. Itinuro nito ang tinutukoy. Kahit si Carlos ay napakunot ang noo
Dahil halos 5 lote lang naman ang pagitan niyon mula sa mausoleo nila. Tara na, untag sa kanya ni Melka. Okay. Karga niya si Mika na sumunod sa babae. Subalit ang hindi maipaliwanag ni Carlos ay kung bakit parang tinatambol ang kanyang dibdib. Heto si Ninang. Masiglang sabi ni Melka bago ngumiti. Ninang Presi, kumusta na? Pasensya ka na po ha. Kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Nabisi ho kasi ako. Si nanay naman abala sa manuka namin. Tumingin sa kanya si Melka kaya tuluyan na siyang napalapit dito. At nang makita ni Carlos ang pangalan at larawang nakadikit sa lapida, para siyang nawalan ng lakas. Dama rin niya ang tila malamig na hanging dumampi sa kanyang katawan. Hoy Carlos, okay ka lang? Ani Melka na agad siyang kinapitan dahil muntik na niyang mabitiwan si Mika. Hindi siya sumagot. Umiling-iling lang siya habang mariing kagat-kagat ang labi. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa mga sandaling yon. Pakiramdam niya, sasabog ang dibdib niya anumang sandali. Carlos! Carlos! Uy, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Melka at kinuha na si Mika sa kanya. Kasunod niyon, bumagsak na ang mga tuhod niya sa damuhan. Napayuko siya at hindi na napigilan pa ang paghagulgol. I'm so sorry. I'm so sorry, Mommy. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sorry. Anya sa pagitan ng pag-iyak. Anong ibig mo sabihin, Carlos? Tanong ni Melka. Luha ang tiningala niya ang mag-ina. She's my mom, Melka. She was my mom. Hindi mo siya nakita dahil pinaalis lahat ni Lola ang picture niya sa bahay namin. But this picture and her name, this is my mother. Muling napahagulgol ng iyak si Carlos. Sising-sisi siya dahil hindi niya inalam noon ang totoo. Ngayon, napagtagni-tagni na niya ang lahat. Ang paghingi ng kanyang ina ng pera at kagustuhang pumunta sa ibang bansa, ang pagpunta nito sa kasino kasama ang isang lalaki na natitiyak niyang sinadya nito, at ang pagtanggap nito sa perang ibinigay ng lolo't lola niya. Lahat yon planado ng kanyang ina. Siguro ayaw nitong maging pabigat sa kanila, na ayaw nitong makita nila ng kanyang ama ang paghihirap nito at pagkagupo sa sakit nito. I'm sorry, Mommy. I'm sorry. Panaghoy niya hanggang sa maramdaman niya ang 2 pares na mga bisig na yumakap sa kanya. Carlos, narito kami ni Mika. Please, alam ko masakit pero sana magpakatatag ka. Ani Melka sa kanya. Hindi siya sumagot. Hinayaan naman siya ng mag-ina hanggang sa maramdaman niyang kalmado na siya. Tumingin si Carlos kay Melka. Hindi ko alam. Wala akong alam, Melka. Sana pala inalam ko habang maaga pa, para nakasama ko siya. Sana pinilit ko noon sina lolo at lola na hanapin siya. Sana. Muli siyang naiyak. Shh, wala kang kasalanan. Alam ko, nauunawaan ka ni Ninang, dahil ayon sa mga kwento ni Inay, mabait naman siya. Pinahiran ni Carlos ang kanyang pisngi. Siguro, kailangan ko makausap ang nanay mo. I wanted to know the truth. Hindi na ako naniniwala na nagsusugal siya at may lalaki. Okay, walang problema. Kung gusto mo, ngayon na tayo pumunta sa amin. Pwede ba? Oo naman, wala naman akong trabaho. At ako na magdadrive dahil alam ko baka unstable pa ang emosyon mo. Sige. Salamat, Melka. Daddy, lola ko po ba siya? Singit ni Mika kahit ito'y umiyak na rin. Madaling tinuyo ni Carlos ang nabasang pisngi nito. Yes, baby. That's your Lola Presi, my mommy. Nasa heaven na rin po pala siya. Yes, anak. Pero wag ka pong masa, Daddy. Narito naman po kami ni Mommy para pasayahin ka. Napangiti siya. I know. Thanks, baby. Niyakap naman siya ni Mika. Hindi na rin sila nagtagal sa sementeryo at agad na umuwi sa San Jose, Batangas, ang probinsya ni Melka. Pagdating doon ay nagulat ang pamilya ng babae dahil nga biglaan lang ang uwi nila. Nay, Tay, ito nga po pala si Carlos. Alam kong naikwento na siya sa inyo ni Cindy, pero gusto ko pa rin siyang ipakilala sa inyo. Carlos ang nanay at tatay ko, sina Inay Hani at Tay Wilfredo. Ani Melka. Magandang araw po. Nagmano sa mga ito si Carlos. Magandang araw din naman, Utoy. Kawaan ka ng Diyos. Magkasunod na sabi ng mag-asawa.
Lolo, Lola, ang gwapo po ng daddy ko, ano? Singit ni Mika habang nakahawak sa kamay niya. Nagkatawanan sila. Aba, oo nga apo. Sa kanya yata nagmana ang kagandahan mo eh. Sabi ng ina ni Melka sa Puntong Batangas. Maganda rin po si Mami, kaya parehas po sila. Oo na po. Sige na, pasok ka na sa loob. Makipaglaro ka na sa mga pinsan mo at alam ko na miss nyo na ang isa't isa. Wika ng may edad na lalaki. Masigla namang sumunod si Mika. Sa pagkakaalam ni Carlos, 6 na magkakapatid sina Melka at pangatlo ito. Kwento rin ito habang nasa daan sila kanina, may mga asawa na ang 2 sinundan nito. Ganoon din ang sumunod dito. Magkakatabi lang din doon sa lupang pagmamayari ng mga ito ang bahay ng pamilya ng mga kapatid ni Melka. Kaya tulong-tulong din daw ang mga ito sa pagmementina ng negosyo ng mga itong poultry. Aba, ay pumasok na rin tayo at nang makapagmeryenda. Tamang-tama din naman ang dating nyo at namili ang Kuya Hernan mo sa palengke. May nabili siyang malaking tambakol. Sabi ng ama ni Melka. Masarap din nga po yung inihaw, tay. Sagot ni Melka. Ay, oo nga. Sang-ayon ng ina nito bago sila magkakasunod na pumasok sa up and down na bahay ng mga ito. Konkreto yon at napipintahan ng malamlam na asul. Simple lang ang loob. Sakto lang din sa laki ng pamilya ni Melka. At alam ni Carlos, bunga yon ng pagsusumikap nito at ng pamilya nito. Teka, magtitimpla lang ako ng kape. Ikaw ga Carlos ay nainom ng kapeng barako? Tanong pa ng ginang. Opo, sanay po ako sa kahit anong klase ng kape. Pero nay, ako na po. Kaya kasi kami narito ay dahil kay Ninang Presi. Awat ni Melka sa ina nitong patungo na sa kusina. Ang yun, Ninang Presi? Bakit na... Napatingin kay Carlos ang ginang. Pagkuway ng ngunit ang noon nito. Imposible. Mahinang usal nito sabay singhot. Best friend daw po kayo ni Mommy, tita. Ani Carlos sa basag na tinig. Hindi pa rin niya mapigilang maging emosyonal dahil sa natuklasan. Ay, ano kang sinasabi ng mga batang arehani? Sino kang mami na rin si Carlos? Si Maring Presi ka? Singit ng ama ni Melka. Napatingin dito ang asawa. Ganun na nga siguro. Kung aring ang si Carlos na palagi niyang binabanggit sa akin ang kanyang anak. Pero, paano gayon nangyari, Utoy? Abay, tunay nga palang may anak yung matali kong kaibigang yon. Pagkagwapo pa. Baling nito kay Carlos. Aba, makatanong ka naman, honey. Ay paupuin mo naman muna ang bisita. Aribagang taong ari ay tawarin. May kalakasang saad ng ama ni Melka sa Puntong Batangas. Bahagyang napangiti si Carlos. Ganoon talaga mga Batanggenyo. Akala mo'y palaging galit pero ekspresyon na ng mga ito yon sa pagsasalita. Ay, oo nga pala. Hala, Carlos, maupo ka na muna din eh. Alok sa kanya ng ginang. Salamat po. Siya ay maiwan na muna namin kayo ni Melka ha. Ako'y pupunta muna sa manukan at sisilipin ko kung ano baga ang ginagawa nila roon. Paalam ng Ginoo. Oo, sige na, lumarga na kayong mag-ama. Ani Aling Hani. Nang makaalis ang mag-ama, sa halip na maupo rin si Aling Hani, ay tinungo nito ang isang lumang kabinet. Binuksan nito yon at may kinuhang kung ano. Pagbalik nito, bitbit na ang isang kahong yari sa kahoy. Arila ang naiwang gamit ng iyong ina sa akin, Utoy. Yan lang naman kasi ang mga dala niya noong bumalik siya din eh. Alam mo naman sigurong matagal nang patay ang lolo at lola mo sa side niya, diga? Anang ginang sabay abot sa kanya ng kahon. Tinanggap yun ni Carlos kasabay ng pagtango. Yun nga po ang kwento ni Mommy noong bata pa ako. At siguro dahil na rin sa kabataan ko noon, sa galit sa pag-iiwan niya sa amin, unti-unti ko nang kinalimutan ang tungkol sa kanya. Kahit ang pinagbolan niya hindi ko na rin po matandaan. Anya, hindi naman talaga tubong Batangas ang iyong ina. Taga Quezon talaga siya, sa Tayabas. Napadpad lang siya din sa paghahanap ng trabaho. Natanggap naman siya sa isang kainan. Tapos kalaunan sa pinakamalaking poultry farm. Doon na kami naging magkaibigan. Pagkatapos niyon, umalis siya dito at sa Maynila naman daw makikipagsapalaran. Madalang na madalang ako makarinig ng balita sa kanya. At yun nga, nakapangasawa raw siya ng mayaman at nagkaanak ng isang lalaki. Nang marinig ko ng Carlos ang pangalan ng ama ni Mika, naisip ko, baka kapareho lang ng pangalan ng anak ni Presi.
Pero hindi ko naman nakalain na anak ka pala talaga niya. Kwento nito. Suminghot si Carlos. Ano po ang sinabi niya, tita? Ano raw po ang sakit niya? Huminga ng malalim ang ginang. May breast cancer ang nanay mo. Nung malaman niya, stage 4 na. Kaya ang gusto sana niya pumuntang mag-isa sa ibang bansa at doon magpagamot. Ang problema, hindi raw siya pinayagan ng iyong ama. Hanggang sa yun nga, pinaalis daw siya ng lolo at lola mo kapalit ng napakalaking halaga. Yun ang ginamit niya para sa pagpapagamot sa isang private na hospital dito sa Batangas. Dinadalaw-dalaw ko lang siya noon dahil hindi naman ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho at 6 ang pinakakain namin ni Wilfredo. Tapos po, nabangga na po siya? Nanubig ang mga mata nito. Yun na nga ang masaklap. Tinapat siya noon ng doktor na kaunting araw na lang ang ilalagi niya. Kaya nagdesisyon siyang lumabas at pupuntahan ka raw sa Maynila. Ang kaso nga, nabundol siya habang papatawid ng kalsada. Tuluyan ang napaiyak si Carlos. Kahit pala sa huling sandali ng buhay ng kanyang ina, siya pa rin ang inalala nito. Yang box na yan, ibinili niya sa akin na kung sakaling may maghahanap daw sa kanya, ibigay ko raw. Hindi ko yan binuksan bilang paggalang na rin sa habili ni Maring Presi sa akin. Nagdag pa ng ginang. Sa nanlalabong mga mata ay binuksan ni Carlos ang kahon. Unang bumungad sa kanya ang family picture nila noong 9 na taong gulang siya. Lalong naiyak si Carlos at niyakap ang picture. Agad naman siyang tinabihan ng ina ni Melka at niyakap. Alam mo, Utoy, wag na wag mong sisisihin ang sarili mo dahil hindi yan magugustuhan ng mami mo. Ang sabi niya, siya naman daw ang may kagustuhang umalis. Kaya kung ano man daw ang matuklasan mo sa hinaharap, itanim mo raw sa isip mo na mahal ka niya. Na nang dahil sa labis niyang pagmamahal sa iyo at sa ama mo, kaya siya nagdesisyong sarilinin ng lahat ng hirap na dulot ng kanyang sakit. Yun lang ang pakatandaan mo at wala nang iba. Garalgal ang tinig na wika ni Aling Hani. Sa totoo lang, lagi ko siyang kinukumbinsi na umuwi na sa inyo at sabihin ng sakit niya para masamahan niyo siya sa pagpapagaling. Ay hindi raw niya kayang makita na nahihirapan kayo ng iyong ama habang para na siyang nauupos na kandila. Pero kahit kailan ay hindi niya kayo nakalimutang mag-ama. Mahal na mahal niya kayo, Utoy. Pagpapatuloy ng ginang. Sunod-sunod na tumango si Carlos at nanatili sa mga yakap ni Aling Hani hanggang sa kumalma siya. Salamat po. All these years, akala ko talaga iniwan niya kami dahil sa isang lalaki. Pero ito pala ang totoo. Anya bago tiningnan ng iba pang nilalaman ng kahon. May gold necklace doon na sa pagkakaalala ni Carlos ay regalo nila ng kanyang ama. At kung hindi siya nagkakamali, Mother's Day ang okasyon noon. Bukod sa larawan at kwintas, may mga sulat din doon ng kanyang ina para sa kanya at para sa kanyang ama. Siguro hindi na rin ito nabalitaan na mas nauna pang nawala ang kanyang ama kaysa rito. Hinayaan siya ni Aling Hani na basahin ang lahat ng liham na iniwan ng kanyang ina. At walang sandaling hindi lumuluha si Carlos hanggang sa matapos siya. At pagtingin niya sa kanyang tabi, si Melka na ang naroon at nakangiti ng malapad sa kanya. She missed me, Melka. She missed me so much. Anya sa garalgal na tinig. I know, Carlos. I know. Mahinaong wika nito bago masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. This will pass, and you're going to start anew. Tandaan mo, hindi ka na nag-iisa ngayon. You have me and Mika, okay? At alam ko rin na happy na si Nina ngayon sa langit kasama ang daddy mo. Napangiti siya. Thank you. Thank you so much, Melka. Hindi ko akalain na may connection pala tayo. Kaya pala noon pa man ay magaan na agad ang loob ko sa'yo. Inaanak ka pala ni Mommy. Tumango naman ito. Mula nga nang matuklasan ni Melka na si Carlos pala ang anak ng ninang presi niya, naisip niyang sinadya talaga ng tadhana na pagtagpuin sila ng lalaki dahil na rin sa kahilingan nito. Siguro siya ang ipinadalang anghel na hinhilom sa lahat ng sugat ni Carlos, sila ni Mika. Bagamat huli na nang natuklasan nila ang kanilang ugnayan, hindi pa naman huli para bumawi. At mula rin nang magsabi si Carlos na liligawan siya nito, halos doon na ito tumira sa kanila. Kulang na lamang nga ay hakutin nito ang mga gamit nito. At aminin man niya o hindi,
unti-unti na rin itong pinaghilom ang mga sugat sa puso niya. Bukod doon, nakikita talaga ni Melka na isa itong mabuting asawa. Isang beses din, ipinakilala na silang mag-ina ni Carlos sa lolo nito. Tuwang-tuwa naman ang may edad na lalaki at panay pa ang hingi ng tawad kay Melka. At hindi naman bato ang puso niya kaya pinatawad niya ito. Alam kasi niyang yun ang gusto ni Carlos, ang tuluyang gamutin ang nilikhang mga sugat ng nakaraan. Nabanggit din sa kanya ni Carlos na ikinuwento na nito sa matanda ang nangyari sa ina nito. Bagay na labis-labis daw na pinagsisihan ng lolo nito. Paulit-ulit daw itong humingi ng tawad kay Carlos at hindi naman sarado ang isip nito para hindi magpatawad. Dahil kung siya raw napatawad ang lolo nito, ano pa raw kung ito mismo nakadugo? Mommy, wake up na po. Bulong ni Mika sa kanya. Ano yun, baby? Pupungas-pungas na sabi ni Melka. Ang sabi ko po, wake up na po. Bumaling siya rito. Napakunot ang noon niya nang bumungad sa kanya ang mga yellow bell na tanim ni Manang Pepay sa kanilang bakuran. Nakalagay yun sa isang baso, nakapatong sa bedside table. Galing po yan kay Daddy. Hindi ko po alam na kuripot pala siya. Ang yaman-yaman po niya tapos wala po pala siya pambiling bulaklak. Mahinang sabi ni Mika. Narinig ko po yun. Sabi naman ng tinig ni Carlos. Napalingon si Melka sa pinanggalingan ng tinig. Nakatayo ang lalaki ilang hakbang mula sa kama. Naka-t-shirt lang ito ng kulay puti, sweatpants na gray at medyo gulo-gulo ang buhok. Pero kahit ganon, ang gwapo-gwapo pa rin ito sa kanyang paningin. Oh, baka naman tumulong ang laway mo niyan, Miss Varsaga. Biro nito. Napaismid si Melka. Ewan, lumalakas din pala ang hangin kapag sobrang bilib sa sarili. Why, hindi ba totoo namang nagagapuhan ka sa akin? Sinong may sabi? Si Mika. Napataas ang isang kilay niya at tiningnan ng anak. Sinabi mo nga yun, anak? Totoo naman po Kapag wala si Daddy, palagi niyo siyang tinatanong. Tapos nakikita pa po kita na panay ang tingin pa sa family picture natin. Minsan bigla ka rin pong ngingiti. Ang sabi ni Tita Cindy, sign raw yun na in love. Paliwanag ni Mika. Ano? Si, totoo nga. Bakit ba ayaw mo pa akong sagutin, Mommy? Pabirong totoo ni Carlos. Tuluyan na itong lumapit sa kanila. Naupo ito sa gilid ng kama niya. Sanay na rin siyang basta na lamang pumapasok ang mag-ama sa kanyang silid tuwing umaga at kukulitin siya. Minsan may dala pa ang mga itong pagkain at doon na sila mag-aagahan. Lumabi siya. Hindi ka naman kasi nagtatanong ulit. Paano kita sasagutin? Ha? At ako pa pala may kasalanan? Daddy, sige na po. Tanungin mo na po si Mommy. Ikaw rin, baka mamaya sagutin niyan yung isa pang gwapong may-ari ng restaurant. Si Tito Gary, mabait din po yun. Ani Mika, nakilala na rin ito si Gary noong minsang kumain sila sa restaurant nito kasama si Carlos. Nagpang-abot pa ang dalawa at nagkasagutan na naman. Pero sa huli, si Gary na ang sumuko dahil nakikita siguro nitong si Carlos talaga ang mahal niya. Tss, di hamok namang mas gwapo ako sa kanya, no? May pagmamayabang na wika ni Carlos. Gwapo nga, kuripot naman po. Pangaasal pa ni Mika sa ama. Natawa si Melka. Ang sarap kasing tingnan ng mukha ni Carlos kapag naaasar. Tipong halos magpalit na ang mga kilay nito. Hay nako baby, kaugali mo talaga ang mommy mo. Ganyan na ganyan din siya noon sa akin. Ang lakas niyang mga asar. Kaya nga nahulog ako sa kanya eh. Biglang kabig nito. Ay sus Carlos, tumigil-tigil ka. Ikaw tong asartalo noon ha. Saka ikaw ang unang nahulog sa akin. Oo na. So Melka, pwede na ba kitang maging girlfriend ulit? Girlfriend lang, Daddy. Asawa na po agad dapat. Apila ni Mika. Nagkatawanan sila ni Carlos. Oh, narinig mo sinabi ng anak natin ha? This time, iba na ang tanong ko. Will you marry me, Miss Melka Varsaga? Nakangiting wika ni Carlos. Teka. Kung girlfriend, oo ang sagot ko. Pero kung kasal, nasan mo na ang singsing? Talaga? Hindi ka nagbibiro? Gulat na wika ni Carlos. Bakit? Ikaw ba nagbibiro lang nang tanungin mo ko? Siyempre hindi. Yun naman pala eh.
Pareho naman nating alam na doon din tayo pupunta. Kaya patatagalin pa ba natin ang lahat? Well, tama ka rin naman, Mommy. At kung singsing ang tinatanong mo, heto, naihanda ko na. Kasi alam kong oo ang isasagot mo sa akin anytime. At may dinukot itong kung ano sa bulsa ng sweatpants nito. Nang tumambad din sa harapan ni Melka, isa yung kulay pink na diamond ring. Napakurap-kurap siya. Totoo nga? Totoo na ba talaga to, Carlos? Wag mo po kasi akong hinahamon. Dahil ang totoo, palagi ko tong bitbit kapag pupunta rito. Ganun na katagal? Yes. So, Miss Melka Varsaga, uulitin ko lang ang katanungan ko. Would you like to be with me and share beautiful moments of forever? Malapad siyang napangiti. Yes, Carlos. Yes. Yes! Agad nitong kinuha ang kamay niya at isinuot doon ang singsing. Pagkatapos, walang inhibisyong inangkin nito ang kanyang mga labi. Hindi na napigilan ni Melka ang maluha dala ng sobrang kasiyahan. Dahil sa pagkakataong yon, alam niyang si Carlos talaga ang inilaan para sa kanya. Yay! Ikakasal na sina Mommy at Daddy! Yay! Magkakaroon na ako ng kapatid! Sigaw ni Mika kaya dagli silang naghiwalay ni Carlos. Pagkatapos, muling nagsalubong ang kanilang mga mata. I love you, soon to be Mrs. Monreal. Madamdaming wika nito. I love you to my future husband, Mr. Monreal. I love you both po! Singit naman ni Mika. Umakyat pa ito sa kama para yakapin sila. Mahal ka rin namin, baby. Sabay pa nilang wika ni Carlos sa anak. Pagkatapos ma-engage ni na Carlos at Melka, ay hindi na rin nila pinatagal ang kasal dahil alam nilang sincero ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Kaya isang buwan lamang ang naging preparasyon ay nagpalitan na sila ng I-do sa simbahan. Sa mansyon na ni Carlos tumira si na Melka. Ang townhouse naman ay ipinaubaya na niya sa kanyang pamilya. Makalipas pa ang isang taon, agad na sundan si Mika ng kambal na lalaki. At ang mga ito ang kumumpleto sa masaya nilang pamilya. Sabi nga nila, healing comes when forgiveness opens the heart and love completes what pain has broken. So, as we reach the ending, another chapter will begin, with love and God as the center of everything. At isang patunay doon, ang pag-iibigan ni Melka at ni Carlos. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.